Okay, so natanong ako ng isang gabi kung ilang piraso daw na layers, Rhode Island Red, Black Australorp, Barred Plymouth Rock, or Decal Brown ang dapat daw alagaan para kumita, magtubo sa table egg production business. So kung puro table egg production lang, in other words, ilang inahing manok ang dapat daw alagaan para lumabas ang puhunan at kumita. Okay? So, natempa kong sagutin kaagad yon ng rektang numero na lang ang ibato ko, no? Pero I realize, delikado ang ganun. Kasi kapag walang kamalayan yung nagtatanong doon sa mga napakaraming bagay na dapat computein, baka mauwi doon sa literal lang siyang bibili ng layers according sa bilang na binanggit ko. Tapos i-assume na automatic kikita na yon. Na hindi na isasaalang-alang yung mga napakarami pa na dapat computein. Kagaya ng gastos doon sa paunang kapital, doon sa kapag binili mo yung mga layers mo, kagaya ng gastos mo sa feeds, gastos mo sa housing, gastos mo sa kuryente, gastos mo sa labor. Pagkatapos, pag sinabi kasing negosyo, kailangan na-determine mo ahead of time kung ilang percentage of profit, net profit yung ginogol mo. Kasi kahit naman tumubo ka lang ng 1%, technically, nagtubo ka pa rin. Ang tanong, willing ka bang gumising sa 1%? I don't know about you, pero hindi ako gumigising para sa 1% na income lang. So, kung magne-negosyo ka na rin lang, wag naman yung 1% na kita, 1% lang nakita. So, identify your target profit margin ahead of time. So, kaya doon sa mga binanggit kong yan, mga expenses na kailangan mong i-compute, yung target profit margin na makakapagpasaya sa'yo, kailangan mai-consider mo ang mga yan para ma-compute mo kung ilang piraso talagang nangingitlog ang dapat mong alagaan para kumita ka ayon dun sa percentage of profit margin na gusto mo. So, ang sagot, hindi manggagaling sa bibig ng kahit na sino man kung doon sa tanong na ilang layers ang aalagaan para kumita. Kasi very vague, malabo yung tanong na para kumita. Ilang percentage na kita ba ang pinag-uusapan natin? Kasi kung kumukunti ang nangingitlog, maliit lang din ang kita doon. And the more na dumadami nangingitlog mo, syempre lumolobo din ang net profit mo doon. Ang underlying question naman kapag marami ang binili mo, unang tanong, kaya mo bang pakainin yon, sustentuhan? O baka naman yung budget mo hanggang doon lang sa pambili ng nangingitlog at hindi mo na mapapakain yan for the next how many months? 12, 14, 2 years, Kung binili mo sila ng 5 months, good sila until 24 months. Magmula nung nakuha mo sila, na-hatch sila. So, ibig sabihin, kung nakuha mo sila ng 5-month-old, pwede mong isagad hanggang mag 24 months sila. So, meron kang 19 months. Computein mo, ilang kilong feeds kaya ang kakainin ng ng X number of layers within 19 months. Hindi mo ba problemahin yung pambili doon sa feeds na yon? Labor, kung hindi mo maaasikaso ng personal o kahit na ikaw ang nag-aasikaso, kailangan lagyan mo ng presyo yon. Masusustain mo ba yung gastos doon sa labor for the next 19 months? Pabahay, computein mo, Kasi siyempre hindi naman fixed yung cost ng pabahay, May mga farms na ang gusto ay indigenous materials, Kawayan, kanilang tanim lang ang kawayan. O kaya kahoy, sila ang niyog, sila ang magpapatistis ng niyog. Paano kung on your end, binibili mo lahat? Mula sa alambre, pako, hanggang sa kahoy at yero. Paano kung binibili mo lahat yon? Di ba yung cost mo para sa housing, di ba? Another usapan pa ay sa pag-compute mo, yung return on investment mo sa pabahay. How many years or ilang buwan mo gustong mabawi yung ginastos mo sa pabahay?
Kung napaka-aggressive ng target mo, halimbawa, ginusto mong mabawi ang ginastos sa babae for 2 years, kailangan dun sa computation mo, naka-subdivide by 24 months yung ginastos mo na suma total sa housing expense mo. Para alam mo kung magkano ang board and lodging, kumbaga, nung X number of players mo, buwan-buwan. Tsaka mo ibangga ngayon dun sa mapo-forecast mong bilang ng itlog na ibibigay nila sa'yo, buwan-buwan din. No? Actually, dapat weekly yan ang computation, di lang monthly. No? And then, doon mo makikita kung makatotohanan ba ang expectation mo na sa ganitong gastos sa bilang ng paunang mga nangingitlog, sa ganitong gastos ng pabahay, sa ganitong gastos sa labor, sa ganitong gastos sa housing, sa ganitong gastos sa kuryente, sa ganitong gastos sa vitamins and medicine, ay lalabas kaya ang puhunan at mahihit mo kaya yung target profit margin mo. Sa ganoong sistema mo lang malalaman talaga kung ilang ulo ng nangingitlog ang dapat mong bilhin. No? So hindi ganun kadali na sagutin yung tanong na ilang ulo ba ang kailangan kong bilhin na layers para kumita ako. No? Malabo yung tanong na yon. Kasi una sa lahat hindi binanggit kung ilang percentage yung gustong kita. Pangalawa, kahit banggitin pa na gustong kumita ng 10%, no? Hindi ko rin masasagot ng hindi kita mabibigyan ng numerical na sagot na swak para sa sitwasyon mo dahil hindi ko naman alam kung magkano ba presyo ng feed sa lugar ninyo, magkano ba ang presyo ng mga materyales sa inyo, no? Sariling kawayan mo ba yan? Kasi sa amin dito, kahit sabihin mong mag-umpisa ako ng indigenous materials, binibili pati ang kawayan sa amin dito. Wala ako sariling tanim ng kawayan. So hindi ko pwedeng i-assume na lang na siguro itong nagtatanong na to may sariling mga kawayan. Hindi ko pwedeng i-assume yun. So malabo yung tanong at improper na magbitaw na lang ako ng numero. No? Hindi ko pwedeng sagutin ng mag-umpisa ka 3,000 layers. Kasi nga hindi ko alam yung mga sagot doon sa mga variables na nabanggit ko. Anong variables to? Gastos mo nga sa feeds, kuryente, vitamins, presyo ng feeds mo, housing mo, labor, magkano ipapasahod mo. So, ang magandang gawin, palagi kong nire-recommend ito sa inyo na nagpo-post din ako madalas na mag-compute kayo. Now, kung very challenging para sa inyo yung pagko-compute, mag-hire kayo ng isang tao na marunong mag-compute para sa inyo, na alam mag-compute on your behalf. Sasabihin mo lang yung objective mo, ikaw ang mag-i-input dun sa mga katanungan niya na halimbawa, tinanong ka, magkano ho ba per head yung mga balak ng bilhing layer? Yan. Tapos tatanungin ka, yung hubang bibilhin yung layer, sa unang araw, lahat ba sila nangingitlog? Tatanungin kang ganyan. So, syempre, ikaw magpo-provide ng sagot sa mga yon. No? Maganda kung attend ka muna ng seminar ni Alpha Adventure Farms para alam mo yung mga ganyan. Kasi kung mag-hire ka man ng taong marunong mag-compute, kung hindi mo naman masasagot yung tanong niyang sa unang araw ho pa nangingitlog lahat yan or mahina, din palakas ng palakas, tapos pag nasa tuktok na ho bababa ng paganyan. Kapag hindi mo alam sagutin yung ganong tanong, anong i-compute nung hinire mong magko-compute? Di ba? So, kailangan alam mo muna yung mga ganyang bagay and then mag-hire ka ng magko-compute para sa iyo kung hindi ka wala kang kasanayan sa pagko-compute. No? So, ayun, pwede mo naman akong i-hire din, i-avail mo yung aking farm consultancy service para mapag-usapan natin yan. At yung pag-uusap natin ay hindi generalized in nature kagaya nito, no? Very general yung mga inputs ko. Pero kung hinire mo ako as your farm consultant, tatanungin kita magkano ba presyo ng chick starter, chick booster, or since layer ang mga yan, itatanong ko na lang magkano ba presyo ng breeder pellets or laying mash sa area ninyo. Ano ba yung feeds na hindi nawawala ng stock? Kung madalas mawala ng stock dyan, yung alternative, magkano ba ang bulk order dyan, no? Magkano ba ginastos mo sa pabahay? Tatanungin kita, magkano ang pasahod mo sa labor? Tatanungin kita, no?
So yun, matutulungan kita sa pagko-compute nun. Pero again, naibigay ko naman na yung skeleton, no, yung formula kung paano dapat yung approach sa ganyan, no? Alamin muna yung cultural management sa pag-aalaga ng manok para yung mga ine-expect mo ay nalalapit sa katotohanan at hindi suntok sa buwan, no? Halimbawa ng suntok sa buwan na expectation ay yung bumili ka ng 100 nangingitlog. Ang gusto mo pagkadating sa iyo ay 100 itlog ibibigay ka agad bukas kahit na alam mong 5 buwan pa lang ang edad ng mga yan. Suntok sa buwan na expectation yon. So doon sa aking cultural management seminar, doon mo maiintindihan na hindi automatic na nasa 100% ang egg production kaagad. Magsisimula sa mahina, palakas, pag nasagad na doon sa pinakamataas, pababa na yan. Okay? Ano pa yung mga expenses, paano gumawa ng pabahay, no? Hindi mo pwedeng pagtripan lang ang bahay ng mga manok mo kasi negosyo yan, no? Di bali sana kung naglilibang-libang ka lang sa 3 piraso, no? Uubra kahit na ang bahay nila yung bahay nung kayo ay nagbabahay-bahayan nung ikaw ay grade 1. Pwede pa yon, libangan. Pero negosyo to, seryoso ng usapan yan, no? Hindi po pwedeng base lang sa napagtripan mo o kung saan ka nakyutan doon sa posisyon ng bahay, tsura ng bahay, hindi pwedeng ganon. Sa ano din, sa pagka-hire ng laborer, ng caretaker mo, no? Hindi mo pwedeng nag-hire ka lang ng tao na ang pinili mo lang yung medyo tingin mong malakas, pagbuhat pa ng 2 timbang may tubig. Hindi pwede, kailangan pumili ka rin ng caretaker mo na alam mong may experience na at saka receptive sa feedback pag tinuruan mo, mabilis bang pumikap, hindi ba siya sakit sa ulo, no? Hindi ka pa niya dine-demote, no? As from may-ari at magiging gwardiya ka kasi kailangan mo siyang bantayan sa trabaho halimbawa, no? So yung mga ganyan dapat na i-consider, matututunan mo dun sa Module 1, Cultural Management on Chicken Farming Seminar ni Alpha Adventure Farms. Nandiyan sa link, iiwan ko yung link doon para makapag-register ka at mapanood mo na kaagad yun. And then, yun, after mong mapanood yun, pwede mo akong i-hire doon sa aking farm consultancy service para pag-usapan natin yan, mag-computan tayo, ako yung magkakalculate on your behalf, para alam mo kung ilang piraso ang kailangan mong paunang bilhin para lumabas yung profit margin na makakapagpangiti sa'yo. Okay? So, ganun lang yan. No? Nilalang lang ko na lang yan kasi syempre sanay na ako sa ganyan, sanay na yung mata ko sa computation. But I understand for absolute beginners, dun pa lang sa cultural management, baka nabibigatan na kayo doon. Well, step by step muna kayo pagka ganyan, no? Wag aapurahin, no? Hindi ko mo may pambili ka, may pera ka diyan na 1 milyon kahit masunog yan o hindi, hindi ka iiyak kahit pa nasa ganung sitwasyon ka, still umpisahan niyo ng nasa tama, no? Nang tama para walang nasusunog na pera. Okay? So you may also want to consider yung pag-a-apply as one of my poultry sub-farms, no? Iiwan ko rin sa description ng video yung link. Click mo yon, basahin mo from top to bottom, and then tingnan mo kung sa tingin mong may capital ka para sa ganun. Yung pagiging poultry sub-farm, ang iisipin mo lang doon ay pagpapalaki ng manok according to my standards. Hindi ka masyadong mabibigatan sa pag-iisip ng marketing dahil ako na bahala doon. Pero pwede ka rin dumiskarte ng sarili mong marketing kasi hindi naman kita pipigilan kung sakaling may gustong bumili sa'yo ng rekta. Doon sa poultry sub-farm, ako na yung supplier mo, ako pa rin yung customer mo. Kasi kung halimbawa taga Region 1 ka at isa ka sa mga poultry sub-farms ko sa Region 1, kung meron akong customer na taga Region 1 at nagkataon na ikaw na sub-farm ko ang pinakamalapit doon sa customer na yon, pinakamalapit yung barangay niya sa lugar mo, sa'yo ako bibili bilang sub-farm ko. Tapos bibili ako sa'yo, yung customer kukunin niya sa'yo or i-deliver niya, depende sa kasunduan, no? Tapos yung presyo na bibiling ko sa'yo ay according to our pre-agreed price. Sisiguraduhin ko na kapag bumili ako ng day old sa'yo ay meron kang 10% profit margin doon sa specific doon sa bilang ng heads na bibiling ko sa'yo.
lalabas dun yung kita mo na 10% profit margin mo, no? 10% kita. Kapag ka naman 1 month old, meron kang 20%. Kapag ka 2 month old ang bibilhin ko sa'yo, meron kang 30% net profit margin. O kapag ka 3 month old, may 40% ka. Kapag 4 month old, may 50% ka. Kapag ka 5 buwan na, dumalaga na ang mga bibilhin ko sa'yo, meron kang 60% na net profit. So pre-agreed yun at ang computation natin ay relatibo siya doon sa prevailing market prices sa inyo, presyo ng feeds, ginastos mo sa pabahay, ano, yun dapat mong gastusin, no? Kasi kailangan practical din, no? Hindi po pwedeng kahit pa sabihin na natin gusto mong naka-tiles ang flooring ng mga yan, hindi ko naman nire-recommend sa iyo, sige, kaya mo palang magpa-tiles ng flooring, hindi pa-tiles mo yan. Hindi ko rin nire-recommend yun. Di tumaas yung selling price natin pag nangyari yun. Di ba? So, yung nasa ayos, hindi OA, no? Hindi rin UA, underacting. No? Huwag mag-overact, huwag mag-underact. No? So, ganun. No? Ganun ang pagiging poultry subfarm. Yung video na susunod sa pinapanood mong ito, nakalink doon yung video patungkol sa poultry subfarm. Pwede mong panoorin yun for more information about sa sinasabi kong poultry subfarm na to. Okay, so sana nakapagbigay ako ng, hindi naman sana, talaga nakapagbigay naman ako ng inputs. So, i-consider mo yun. I hope i-consider mo yung mga yan para ikaw mismo ay magkaroon ka ng idea na, may mga ganun pala dapat i-compute. Para malaman ko kung ilang layers ang kailangan kong alagaan para lumabas yung percentage of kita na gusto ko. So sana magkaroon ka ng ganong self-realization. Okay? At sa lahat ng mga nakikinig, dapat po sa agribusiness ay nagko-computan tayo. Huwag puro alaga lang, huwag puro natutuwa tayo dahil masisigla, maliliksi, matataba, makikintab ang balahibo ng mga manok natin. Mag-computan tayo. At the end of the day, walang kwentang pagiging makintab ng balahibo na yan at pagiging mataba niyan kung hindi mo alam ibenta. Okay? So, usaping negosyo ha, pero kung naglilibang-libang ka, okay lang yan, kahit di mo mabenta, naglilibang ka nga lang no? Pero kapag negosyo, hindi po pwedeng hindi mabenta yan. No? Otherwise, lugi tayo. O siya, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.